Let's call on our feast builder, Brother Joe Escoto! Good morning, everybody. Lahat ng masaya na nandito, happy kayo na nandito kayo, pakitaas ng kamay at magkasamang yehey! Okay, pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me, sabihin mo, friend, masaya ka ba? O sa kaliwa naman sabihin mo, kanina friend, pero nung nakita kita, mas masaya. Okay. And that's what we will do this afternoon. Tayo po ay mananalangin at papakinggan natin ang salita ng Diyos sa atin ngayong hapong ito. Do you hear me well? Naririnig po ba ninyo ako ng maayos? Okay. Pwede po ba ako magkwento? Kaya lang nahihiya ako. Sabihin nyo, sige na. O sige, total, pinipilit nyo ako. Ayoko naman pinagpipilitan yung sarili ko. Di ko kwento ko na. Meron pong isang lalaki, siya'y nagkukwento. At sabi niya, bigla niyang nakita sa kanyang panaginip na siya ay tumutulay sa isang lubid na tulay. At ang tulay na ito umuuga, ngunit kailangan niyang tumawid sa gitna ng malalim na bangin. Takot na takot siya, buti na lang. Nandoon si Jesus sa kabilang dulo ng bridge, ng tulay. Sumigaw siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Ngunit si Jesus ay hindi natitinag, nakatayo lamang siya dito. Nagalit siya sa Diyos at sinabi niya, kita mo nang takot na takot ako, kita mo nang hirap na hirap ako, hindi ka kumikilos dyan. At nagpatuloy siyang naglalakad patawid dito sa lubid na tulay na ito. Hanggang nung makarating siya sa dulo, nagulat siya sa kanyang nakita. Kaya pala hindi lumalapit ang Panginoon sa kanya. Ang Panginoon ang may hawak-hawak ng kabilang dulo ng tulay na ito. And God is waiting for him to make it through. Marami at madalas sa ating buhay, ganito ang ating pakiramdam. Tumitingin ka sa baba at parang lalamunin ka ng bangin. Para bang napakaliit mo at wala kang pag-asa. Tumutulay ka, akala mo mag-isa, sinisigaw mo ang pangalan ng Panginoon. Ngunit napakalayo niya sa iyo. Ang hindi mo alam, friend. Ang Diyos ang siyang humahawak ng lubid, and He will make sure na makakarating ka sa kabilang dulo. Naghihintay siya at nandoon naghihintay ang himala mo. Pwedeng pumalakpak. Let's pray together our favorite prayer as Catholics in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Our reading is taken from James chapter 2 verse 18 to 20, and then we will jump to verse 26. Ito po ang sulat ni Santiago. Sinusulat niya doon sa mga tao na naniniwalang pananampalataya lamang ang kailangan. Ang sinasabi niya, hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan ng paggawa upang marating natin ang pangarap na nais ng Diyos ibigay sa atin. And this is what James says. All together, please. But someone will say, one person has faith, another has actions. My answer is, show me how anyone can have faith without actions. I will show you my faith by actions.
The next verse that I'll be asking us to read is John 11, chapter 38, verse 41. Just to give you a brief background, ito po yung pagkakataon na si Jesus ay gumagawa ng kanyang misyon at nagpadala ng emisaryo ang kanyang mga best friends, ang magkapatid na Martha, Mary, and Lazarus. Si Lazarus po, malubha ang karamdaman ng mga panahon na yun. At nagpadala sila ng mensahe kay Jesus at sinasabing, Panginoon, bumalik ka na dito, umuwi ka. Kasi ang minamahal mong kaibigan, si Lazarus, malala na. Pero nakalipas pa po ang ilang araw, pagbalik ni Jesus, si Lazarus ay nakalibing na. At pagdating ni Jesus dito, sinabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana naganap itong mga ito. Let's read it. Jesus, once more deeply moved, he came to the tomb. Can we stop there? Prior to the verse, in verse 35, ito po ang pinakamaiksing verse ng Biblia. Ang sabi, Jesus wept. Dalawang salita lang. Jesus wept. Lumuha si Jesus. Alam mo ba kung feeling mo minsan nag-iisa ka, lumuluha ka, walang pumapansin sa iyo? God weeps with you. He knows your heart. Ang maliit na bagay, akala mo, malaking bagay sa Kanya. He's even more concerned with your concerns than you are. He weeps with us. Psalms, the book of Psalms, chapter 56, verse 8. Ang sabi diyan, I have kept your tears in a bottle. A symbolic way of saying, alam ko lahat ng pinagdadaanan mo. And I feel for you. Nararamdaman ko. Kasi lahat ng dinaanan mo at pagdadaanan mo pa, naranasan ko. That's what he's saying. And then the verse says, Jesus once more deeply moved, came to the tomb. Pakibasa sabay-sabay, let's move on. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. Can we stop there? Ang mga libingan po dati hindi kagaya ngayon. Nahuhukay ka at ibabaon sa kanilang kultura. Ang mga libingan ay mga kuweba. Ilalagay doon ang bangkay at isasara ng pinto ang bato. Ang utos ni Jesus sa kanila, take away the stone. Sa Tagalog, buksan ninyo ang pinto. Ituloy natin. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? So they took away the stone. Sabi po ni Martha, naku Lord, pag ginawa natin yan, mangangamoy na. 4 na araw na siya dyan. Hindi lang basta patay si Lazarus. You have to know this, nabubulok na. Nagdidikay na, inaamoy na at alam nila yan. Lazarus is a symbol of your dreams. May mga pangarap ka ba na inilibing mo na? At kinalimutan mo na kasi mukhang wala na itong katuparan. At hindi lang ito basta patay, inaagnas na. Ang tawag ng Diyos sa ating lahat. Diba sinabi ko sa iyo, if you believe, Jesus said, you will see the glory of God. At ang utos ni Jesus, take away the stone. And then everybody, so they took away the stone. Binuksan nila ang pinto. The word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid. Again, we want to welcome everybody to the 3rd installment of the series entitled Unique. Sa Tagalog, hindi ko humatagalog ang unique. Siguro ang Tagalog niyan, walang katulad, kakaiba.
So hindi ko matagalog yan, ano? And the third installment of the series is entitled Your Pain. Dito pinag-uusapan natin sa series na ito kung gaano ka ka-espesyal, na ang tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay bukod tangi. You are one in a million. The last time, we spoke about you're special because of your personality. The other time, we spoke about your being special because your past is unique. Ngayon po, ang pag-uusapan natin, you are special. Ikaw ay bukod tangi because of the pain that you experience. And this is what we will be speaking about this morning. Ako po ay nag-imbita ng aking kaibigan, a close friend of mine. At ito pong kaibigan ko na to, one of my friends whom I have a lot of respect for and I have a lot of love for. Ito po, kung papansinin ninyo, kapag nakita nyo siya mamaya, napakabata pa po ng hitsura niya because she's really young. And yet, she has accomplished much. At maraming naganap sa kanyang buhay sa nakalipas. She's just 24 years old. Matanda lang siya sa akin ng mga 2 years, no? Kaya nagkakasundo ang aming mga kwentuhan. Mga kapatid, with the love of the Lord, let's welcome our sister, Ivy de la Cruz. Good morning! Thank you po. Yan, so, ito po yung second talk ko and this is my first time to attend Laguna Feast. Sobrang nag-enjoy po ako. So, gusto ko rin pasalamatan si Brother John for inviting me here. Actually, nakasama ko si Brother John sa pilgrimage. So, kung familiar po kayo sa Israel, yung pilgrimage. So, nung nagpunta kami ng Feb, tas yan, sila Brother Obet, Brother John, sila yung mga naging ka-close ko dun sa bus namin. Ngayon, bakit ako nandito? I'm here to share to you my story. Okay lang po ba? So yes. Yan, sister, yung PowerPoint po yan. Pakita ko sa inyo yung aking story. So, my childhood is not that good. Hindi din siya yung best talaga. Medyo mababa pa nga sa good eh. Pero I had a lot of good learnings and memories from that childhood. Na lumaki po ako sa Tondo, Manila. Kung familiar po kayo sa Tondo. So doon ako sa part ng Tondo na hindi yung medyo okay na. So doon kami sa squatters area. So paglabas namin ng bahay, kanal na po yan. Ang ginagawa po namin, yan, kunwari, syempre, walang makain minsan, di ba? Yung mga dadaan po, pag nahulog po yung barya nila, kukuha po ako ng plastic, tapos kukunin ko. So, siguro makakakuha ka mga 10 pesos every month, ganyan. Pwede na po yun, no? So, I was siguro around 5 years old that time, 7 years old. Alam ko nung time na yun na mahirap kami. Sabi ko, winner, ang hirap namin. Alam yung naranasan ko po na kakain kami, wala talaga, lang po. Kung nakatikim po kayo ng adobo, di ba masarap yung adobo? Masarap. Pero kung nakatikim po kayo ng adobong kanin, yan, no? So, ibig sabihin po, kanin lang, toyo, tas mantika, yun na po yun. So, yun po yung favorite namin kainin dati kasi sobrang said talaga. So, my mother is a teacher, pero alam niyo naman yung mga teacher, di ba? Londito. Yung mga teacher. So, minsan yung check niya, 2,000, 3,000. Sobrang kulang po. Kasi nagre-rent lang kami that time. Up until now, we still don't have the house. So, ang tawag ko po sa sarili ko is the NPA, no permanent address. Eto na. When I was 14 years old, marami nangyari sa buhay namin. May nangyari sa tatay ko, nagkahiwalay sila ng mama ko. So my mother just decided to leave Tondo and she left with my 2 siblings, yung brother ko and sister ko. I was alone. Totally alone. Alam niyo yung nanay ko po at saka yung 2 kapatid, nasa Pampanga. Ako po, mag-isa ako sa Manila. Every night umiiyak ako. Sabi ko, bakit nangyayari to sa amin? Ba't ako nagpaiwan? Sabi ko kasi, nasa Manila, dito ako magsasucceed. Kahit mag-isa ako, makikitira ako sa mga kamag-anak ko, sabi ko, hindi ako aalis dito. Dito talaga ako magsasucceed.
So I was 14 years old that time. Wala, as in talagang mag-isa ako sa school, papasok, minsan wala kang makain. Diba? Ayun. So yun. I remember that, ano na ako. Kanina di naman ganito. Bakit ganun, Brother John? That time, ang hirap. My friends, parang, I was in the library lang. Nagtatago talaga ako kasi wala akong pangkain sa kantin. So, ang binibili ko lang Hyro. Hyro, ganyan, 3 pesos. Tapos yun, syempre, di ba wala kaming datong. Datong talaga, no? So, wala kaming kapera-pera nun. Hingi ako sa mama ko, wala talaga siyang mabigay. Naalala ko yung yung nasa Bible, yung namumulot po ng palay. Yun, di ba, kunwari araw-araw na. Para may pangkain sila sa Pampanga ng kanin, mamumulot yung nanay ko ng palay. Yung natira na lang ay nasa lapag na. Ang hirap. So, yun yung naging pain ko. Sabi ko, ang hirap namin. May makain lang konti sa pagkainan mo, hindi mo kaya. So, yun. Ano pa ba? Tapos, syempre, magka-college na. Sabi ko, wala akong pang-college. Yun po, nakakuha po ako ng scholarship. If you're familiar with Henry C., yan, SM scholar po ako. So, I graduated computer engineering. So ano naman nangyari nung nag-aaral ako, nung nag-contract signing ako, hindi ko naman alam, 8 months lang pala yung stipend namin. Ilang buwan po ba sa isang taon? 12. Paano po yung 4 months? Tumbling po talaga ako nun. So what I did, nag-sales lady po ako. So during that time, 4 years, isa lang uniform ko talaga. Lalaban ko siya, uwi ako, lalaban ko. Tapos mag-stocking ka, mag-heels ka. Sabi ko, ang hirap, buti pa yung mga kaklase ko, nagbabakasyon. Ako nasa mall. Nag-sales lady ako. Pero you know what? God is really good. Despite the pain, despite the hardships, I graduated as magna cum laude. Yan. Mahirap, pero that time, alam niyo yun, wala talaga ako sinisisi. Sabi ko, kung nabuhay ako mahirap, hindi pwede na mamatay din ako mahirap. Sabi ko, kung nabuhay ako na ito yung meron kami, hindi pwedeng ganito lang. Kasi meron po tayo nito, nandyan si God. Binibless niya tayo palagi, di ba? Thank you, sister. Binibless niya tayo palagi to give us opportunities, trials, and pain. Kasi that will make us stronger. So I landed in a very good position. I work with Chevron. Familiar po kayo Chevron. So I was a business analyst. So yan po yung work ko. Yan, napapadala po ako sa ibang bansa. Pero alam niyo nung time na yun, sabi ko, hindi ko pinangarap na mapalayo sa family ko. Gusto ko, dito ako sa Pilipinas. Kaya may kamag-anak po kayong OFW, ang hirap-hirap po. Nandito sila, tapos ikaw nasa ibang bansa. Minsan napunta po ako sa apartment, walang internet, 1 buwan. Sabi ko, alam mo yun, tatawag po ako, 1 minute, makamusta na kayo dyan? Talaga, drop na. Everyday ganon, yung nagiging buhay ko. Pero sabi ko, behind this pain, trial, challenges, there is something that I deserve. Agree? Do you think that you deserve even more? Yes. But you know what? If you have faith, we need to take action. Kasi if you have faith plus action, there will be a lot of miracles in your life. Ito na. Mega trabaho ako sa company ko. Siyempre, effort po talaga kasi hindi po madaling pumasok sa company namin. Talagang grabe talaga yung pag-filter. Siyempre, mega effort ako. Yun nga lang, one time, papahinga ako, tumawag mama ko, sabi ng mama ko, Ivy, naku, yung kapatid mo, magkaka-baby na. What? Ako pa nga, nauna pa siya sa akin. No, competitive no? Dito na. Sige, nandyan na yan Okay lang yan, go na natin yan. Alam nga naman, di ba, baby rin yun. Sabi ko, matutuwa din tayo dyan afterwards. Punta akong Kazakhstan. Chevron, may project.
Pagbalik ko, eto na, punta akong Pampanga. Ma, katukang bahay. Ma, nakita ko yung kapatid ko. Sabi ko, ba't parang medyo tumaba siya? Yung babae naman. Yun ang una po lalaki. Sabi ko, ba't parang medyo tumaba siya? Tapos pinagsaraduhan ako ng pinto ng kapatid kong babae. Sabi ko, naku, hinabahan ako talaga. Meron po kami sa likod bahay may pinto pa. Sabi ko, ma, ba't gano'n? Pinagsaraduhan ako ni May. Tapos pagbukas ko, kasi buntis. Ay, grabe talaga. Pinagsakluban talaga ako ng langit at lupa. Na sabi ko, ano ba yan? Wala pa nga silang trabaho. Ako nga lang nagtatrabaho. Tapos, alam mo yun, yung hirap ka na sa labas, nagtsatsaga ka sa ibang bansa, pagbalik mo, ganun pa. Pero that time, hindi ko sila sinisi. It made me stronger. Hindi ko pinakita, nakita nyo pa nga di ba? Hindi ko pinakita sa kanila na nanghihina yung loob ko. That time, I prayed to God. Sabi ko, Lord, bakit ang dami? Kailangan talaga sunod-sunod. Kota na ako. Kota na. That time, I realized the reason why naranasan ko yun kasi I need to earn more. So what I did, I read books about financial literacy. Brother Bo came to Chevron. Yan, he talked about financial literacy. Na-open ako. Naku, nabaliw na talaga. Ang ginawa ko, lahat ng books niya, binasa ko na talaga. Inatinan ko lahat ng seminars niya. And that was the time I was invited to attend the feast. Yan. Alam nyo, you're very blessed kasi alam nyo yung feast. Agree? And don't take the chance na makilala po ng ibang tao yung ganitong klase ng gathering. Bakit? Kasi we are blessed. Agree? We are blessed. We are blessed from the pain of other people. We are blessed hearing their experiences. Para saan? Para next time, hindi na po natin siya gagawin. So, nung nandun na ako sa feast, I attended caring group. Alam niyo, noong time na yon, I saw very dynamic people. I learned from them, and that was the time, sabi ko, magbi-business ako. Di ba nung nag-aaral po ako, wala naman sa hinagap ko na magne-negosyo po ako eh. So ngayon, I had a business, and because of this business, I was able to tour around the world. So, alam nyo, bukas po, yung po yung ika-2 years ko na wala na po akong trabaho. And I had my business. And I want to thank Brother John kasi I'm taking the opportunity now, guys, to proclaim that really God is here. So ngayon, ayan, nakapunta po ako sa mga countries na yan. Pero aside from that, it's not the material things. It's the development. It's the personality. Guys, brothers and sisters, mga kapatid, if you are contented with what you have today, don't be contented with who you can become. Right? Ako, sa totoo lang, yung kinikita ko ngayon, pwede na eh. Pero, why am I doing this? Why am I sharing that God is really blessing? Because I want that what happened to me because of the Lord, it can also happen to you. And when it happens to you, okay lang ba? Let's pay it forward. Let's help other people then. That time, nung mahirap kami, I was always like, sige po, sa scholarship, sige na po, ganito po, mahirap po talaga kami, bigyan niyo po ko ng pera, ganyan. But you know what, when I attended the feast, mas masarap din pala yung ikaw yung nagbibigay. Sarap! Ngayon, I'm also supporting Tahanan ng Pagmamahal. So, and I'm also in support of the youth ministry of Laguna Feast. Yun yung masarap eh. So ngayon, totoo yun. Kabataan po talaga yung pag-asa ng bayan. Kaya iboto niyo po ako. May ganun. Hindi, why? Alam niyo, parents, okay lang yung mga parents po, palakpakan din natin. I'm so very happy. I'm privileged to be here. Why? Kanina nakita ko may mga bata po. You're bringing them here. Keep on bringing them here. Because when they grow up, they will share the gospel of the Lord. When they grow up, they will also inspire a lot of people. And you as parents, sabihin natin, alam niyo po ba, para maging successful tayo, wala pong tanda-tanda. Walang bata-bata.
Walang mayaman o mahirap. Pagka ginusto mo, merong paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So yun lang po, take action. Ngayon, nakita natin na pwedeng-pwede natin makuha yung mga goals natin. Okay lang yung pain. Pag may pain ka, ma-excite ka kasi meaning, merong bagong learning. So yun po, maraming salamat and God bless. Madalas po ang tanong sa atin, what is life? Ano ang buhay? Kapag iba ang tao ang tinanong mo, iba-ibang sagot ang isasabihin sa iyo. Kapag medyo sosyal ng konti ang tanong mo, paano ba naman, bakit ganito ang buhay ko? Puro sakit na lang, puro hirap, ano ang payo niya sa iyo? Talagang ganyan ang buhay, parang life. Diba, no? Parang, salamat ngayon ko lang naisip yun. Okay. Pag tinanong mo naman ang mason na nagtatrabaho, ito ang sasabihin niya sa iyo, talagang ganyan ang buhay, parang stone. It's hard. No? Diba, no? Hirap, ang hirap isipin. Okay. Kapag taga Legion of Mary ang pinagtanungan mo, ito naman ang sagot sa iyo, life is like a rosary, it's full of mysteries. Pero tatawa-tawa tayo dyan, tingnan natin ang buhay natin. Para ka bang sumasagwan sa lungat sa alon ng buhay? Pagod na ba ang bisig mo sa kasasagwan at kapag tiningnan mo ang mga palad mo na mamaltos na at nagdudugo na ang iyong mga daliri? O ang buhay mo aalon-alon, hindi mo marating ang dapat mong nararating na feeling mo, na nais mo sa buhay at nawawalan ka ng pag-asa. Dumarating ang mga pasakit sa buhay. Kaya na kay Lord ka o hindi. Kaya nga ang payo ko sa iyo, dapat na kay Lord ka kasi darating yan. Anong mas gusto mo? Pag dumating ang pasakit sa buhay, kasama mo si Lord o hindi? My suggestion, dapat kasama mo si Lord. Kapag dumarating ang mga pagsubok na yan sa buhay, ang mga sakit sa buhay, ang napansin ko lang ito. Tanungin niyo ako, ano? Ang napansin ko, pare-pareho silang lahat. Iba-iba lang ng flavor, pero pare-pareho sa English, it's the same banana. Pero marahil may suspetsya ako, ang dumarating na mga pasakit at sakit sa buhay mo, merong kakaibang detalye. Tanungin mo ako, bakit? Kasi merong kakaiba dahil unique ka. May nais na gawin at mangyari ang Diyos sa buhay mo. Ito ang misteryo ng buhay. Madalas sa hindi, itong mga dumarating sa buhay mo, habang nangyayari siya, hindi mo siya nauunawaan. Hindi mo maintindihan. Para kang nanunood ng pelikula na lalong gumugulo. Yung bang mga karakter, hindi mo maunawaan. Yung salita, hindi mo maunawaan. Yung mga literato, hindi mo maaninag. Para kang nanunood ng DVD at nung isinaksak mo yung DVD, hindi mo maintindihan yung pelikula. Ang ginawa mo, isinoli mo dun sa pinagbilhan mo ng DVD. At sabi mo sa kanya, palitan mo nga itong binili kong DVD sa'yo, hindi ko maintindihan, wala akong makitang litrato, hindi ko marinig ng maayos. At ang sabi ng pinagbilhan mo, sige po sir, palitan po natin yan. Ano po ba ang title niyang DVD na binili mo? Tiningnan niya, DVD lens cleaner. Ayan. Ang misteryo ng buhay ay ito. Sa pagpasok ng mga sakit at pasakit sa buhay, maaari natin itong gawing pintuan patungo sa nakalaang pagpapala. Uulitin ko, nais natin ito at ito ang kaloob ng Diyos. Gamitin natin sila bilang pintuan sapagkat ito'y paanyaya patungo sa ibayong pagpapala na inilalaan ng Diyos para sa ating lahat. Bakit may sardinas? At ang nakalagay, wow, ulam, mechado. Tanungin niyo ako, bakit? Galing ito sa factory na gumagawa ng sardinas. O ng wow, ulam, mechado. Abay, natural, yun yung factory, di ito lalabas. Tama o tama? O tama. Bakit merong instant noodles, yakisoba? Alam niyo po ba ang yakisoba, ito ang Japanese ng nakakadiring baso? Yakisoba. Corny, no? Corny.
Ngayon ko lang naisip yun. Bakit may instant noodles? Simple. Ito yung lumabas sa factory na gumagawa ng instant noodles. Tama o tama? Diba? Bakit may cellphone? Kasi ito ang lumalabas sa factory na gumagawa ng cellphone. Ang tanong ko, bakit ganyan ang buhay mo ngayon? Simple. Kung ano ang buhay mo ngayon at kung ano ang meron ka ay siyang produkto ng factory na ang tawag ay ikaw. Kung ano ang buhay mo ngayon, kung ano ang meron ka, kasi yan ang produkto ng factory na ikaw. Pakitabi kang friend sa kanan, repeat after me, sabihin mo, friend, isa kang factory. Sa kaliwa naman, friend, ang laki ng factory mo. Okay. Kung ano ang buhay mo ngayon, kung ano ang meron ka, kasi ito ang lumalabas na produkto ng factory na ang tawag ay iyong kaisipan at iyong puso. Si Dindo po ay isang magaling na latero na palagi kong tinatawag kapag tumutulo ang bubong namin. Napakagaling din niyang karpentero, napakagaling din niyang tile setter. Pagdating sa skill, ang daming skill ng mamang ito. Ngunit bakit ang buhay niya paulit-ulit? Naghihirap, bibigyan ko ng kontrata, bibigyan ko pa ng bonus. Pero pagtanggap ng pera, inom. Gumagapang na pauwi, no? Sa kalasingan. Ubos ang pera. Hanggang gutom uli, tapos hahanap na naman ng project. Minsan birthday ng anak niya, wala siyang maibigay. Kasi naubos na yung pera niya. Pero ayaw niya malungkot ang anak niya. Ang ginawa niya, kinantahan niya ng happy birthday. At ang sabi niya sa anak niya, o sige anak, blow your candle, make a wish. Pa-English pa. Di ba, no? Blow your candle, make a wish. Pumikit yung anak niya at inihipan yung kandila and he made a wish. And then sabi ni Dindo sa kanya anak, what was your wish? English talaga sila mag-usap no? What was your wish? Sabi ng batang ito, Itay, ang wish ko po, sana next year sa birthday ko, yung kandila na iihipan ko, sana may kasama na siyang cake. Wala siyang maibiling cake. Kandila lang, no? At doon niya pinapaihip. Okay, kung nais mo, friend, ng pagbabago at himala sa buhay mo, ang sakit na iyong nadarama ngayon, gamitin mong pintuan patungo sa pagpapalang ibayo na nakalaan para sa iyo. Nasaktan si Ivy. Napakasakit ng buhay ng naghihirap, kakain ka ng hayro buong araw. Tama-tama, 3 ang piraso ng hayro, 1 piraso almusal, di ba? Lunch, tapos dinner. Pag may mumong natira, midnight snack. Pero sabi niya, itong sakit ng tiyan ng gutom ko na to, hindi ito ang kaloob ng Diyos sa akin. Gagawin ko itong pintuan patungo sa pagpapalang nakalaan sa atin. Huwag niyo lang pong kakalimutan. Tanungin niyo ko ano. Kapag sinabi mong factory, dapat ang factory busy. Pag sinabing factory, dapat ang factory may aksyon. Kapag walang aksyon sa isang factory, ang tawag dyan, shut down. Sa buhay mo ba walang himalang nangyayari? My friend, baka naman puro ka faith, pero wala kang aksyon kasi shut down ka. Ang paanyaya ng Diyos, buksan ng pintuan, pumasok sa factory, and then let's get busy.
Ito po ang istorya ni Lazarus in John chapter 11 verse 38 to 41. Si Lazarus ay simbolismo ng namatay na pangarap. Marami ka ng pangarap na hindi lang basta namatay, naaagnas na, nabubulok na, at tinakpan mo na ng pintuan kasi wala na itong pag-asa. Ngunit ang nais nating ibalik na sinabi natin kanina, God cares and He wants to resurrect your dreams. Kung naniniwala ka na ang pangarap na ito para sa iyo, pero nag-aaral ka lang sa public school, napakalayo ng pangarap ito, napaka-imposible, I have news for you. Tanungin niyo ako ano? Congratulations, because impossibility is God's specialty. And by the way, kapag ang pangarap mo hindi imposible, hindi po pangarap yan, katamaran yan. But the invitation of God to all of us is this. He's right there. Pero ano ang unang utos ni Jesus sa kanila? Take away the stone. Pwede namang magicin ni Lord. At with the flick of a finger, gugulong yung stone. And then bubuhayin niya si Lazarus. Pero napansin niyo, inutos niya sa kanila, take away the stone. I have news for you. Ang mga bagay na ikaw lamang ang makakagawa ay hindi gagawin ng Diyos para sa iyo. Ang nais niyang maganap sa buhay mo, yung kaya mong gawin, ikaw ang gagawa, at yung hindi mo kayang gawin, siya ang gagawa. Kaya mong buksan ang pinto kasi desisyon mo lamang ito. Sa buhay mo, walang ibang makakapag-desisyon sa iyo. Ngunit ang pagbuhay ng patay, hindi mo yan kaya. Ang sasabihin ng Diyos sa iyo, ako ang bahala sa iyo. Those things you cannot do, God will do for you. But the things that you can do, God will not do it for you. Bakit mahirap buksan ang pintuan? Simple. If you want something you don't have before, you have to be willing to do something you've never done before. Am I making sense here? Ulitin ko, if you want something you don't have before, you have to be willing to do something you've never done before. Tatagalogin ko po. Pakita natin, Bods. Kung nais mong makamit ang wala ka dati, handa ka dapat gawin ang hindi mo ginagawa dati. At nais kong ituro ito sa aking mga anak. Minsan, ang mga anak ko po nang humiling sa akin, Dad, pwede mo po ba kaming ibili ng Wii? Sabi ko, anak, pwede kitang ibili ng Wii, pero mas maganda ang ituturo ko sa iyo. Halika, gumawa tayo ng pera para pambili mo ng Wii. Ang ginawa namin, ayun, sinamahan ko ang anak ko, gumawa kami ng ice candy. During summer, hindi nila ginagawa yan, nahihiya sila. Bumili ako ng plastic, bumili ako ng juice, and so on. Gumawa kami ng ice candy, pinatigas namin dyan sa freezer, at ginawan ko sila ng karatula nakalagay sa katawan. Yung mga nakalagay na darating na ang paghuhukom. Di ba, no? Sa kanila ang nakalagay, ice candy for sale. Tapos sinamahan ko mga anak ko, kapalmoks kami, kato kami sa bahay ng aming mga kaibigan. Nais kung maranasan nila, kung nais silang maganap sa buhay nila, ang wala sila dati, they have to be willing to do something they have never done before. Hiyang-hiya sila, but they had to do it kahit sila magmukhang engot. Tanong ko sa iyo, nais mo bang ma-promote sa trabaho? You would have to do something you have never done before. Magsipag ka, mapapansin ka, mapopromote ka. Kasi ang lalabas sa buhay mo na factory ay kung ano ang nangyayari sa iyo. Nais mo ba ng mas nakakariwas ang buhay? Baka lang, John, hindi ko pa nasubukang lumipat ng trabaho at mag-apply sa iba. Pero puro ka reklamo sa akin, ayaw mo na sa trabaho mo, di mag-apply ka sa iba. Hindi ko pa yan nagagawa dati. If you want to be someone you were not before, you have to be willing to do something you've never done before. Nais mo bang tumaas ang grade mo galing sa puro bagsak? Aba, mag-aral ka. Kung hindi mo pa nasubukan magpuyat ka. Gawin mo. Hindi kagaya ng mga kasamahan ko dati. May mga kasamahan ako dati, talagang relax na relax sila. Habang kami nag-aaral ng mabuti, nagpuyat pa kami. Ito hindi nag-aaral. Talagang relax. At ngingisi-ngisi pa siya. Sabi niya, bakit ba kayo kinakabahan? Ako, hindi naman ako kinakabahan. Sabi ko, Brad, bakit? Nag-aaral ka ba? Hindi.
Uy, hindi ka nag-aral pero hindi ka kinakabahan. Sabi niya, bakit naman ako kakabahan? Di ba napakahirap naman nun? Kinabahan ka na, bumagsak ka pa. Di bumagsak ka na lang, at least hindi ka kinabahan. Pero kung gusto mo pumasa, gusto mo mataas ang grade mo, gumawa ka ng bagay na hindi mo pa ginagawa dati. Matandang binata ka ba? Abay, manligaw ka na. Bro, 62 years old na ako, pero hindi pa ako pinapayagan ng parents ko eh. Matandang dalaga ka ba? Wala ka pang boyfriend. Abay, simple lang ang suggestion ko sa iyo. Tanungin mo ako ano? Una, umattend ka ng feast. Diba? Pangalawa, mag-serve ka sa feast. Diba, ano? Una, nandito yung mga gwapo at disenteng lalaki. Diba, ano? Okay. Yeah. Kasi mahirap kapag ang mundo mo refrigerator lang tsaka TV, di ba? Ang iksi. Tapos ang activity mo lang, ang laki na ng muscle mo sa panga kasi kain ka ng kain, gano'n, no? Sabi ng lalaki minsan ng tatay, sabi niya, huwag ka mag-alala anak, hindi ako naniniwalang bading ka. Kasi tingnan mo ang katawan mo, ang laki ng katawan mo. Machong-macho ka. At tingnan mo naman, meron ka pang 6 packs. Anak, ano bang sekreto mo? Bakit ang ganda ng abs mo? Sabi ng machong lalaking ito, simple lang dad, belly dancing. The invitation of God is this. Take away the stone, buksan mo ang pinto, and God will do His part. Nakakaranas ka ba ng sakit sa buhay? Gamitin mo ito bilang pintuan at gagawin ng Diyos ang kanyang himala. Alisin mo ang batong nakaharang at kapag bukas na ang pinto, darating ang kanyang himala. Unang tanong, handa ka bang gawin ang hindi mo pa nagagawa dati? Kagaya ng tinanong natin kanina. Labis ka bang nasaktan kasi nag-invest ka sa educational plan, tapos nagsara, tinakbuhan ka? Let that pain be an invitation for you to study many other things, stock market, other businesses. Use that pain as a door towards God's greater blessing for you. Nais mo ba ng pagpapala ng Diyos sa negosyo? Nais mo ba ng tahimik na relationships, mataas na grade sa eskwela? Ang katuparan ng pangarap ng Diyos ay sa iyo ay nasa iyong factory. Buksan mo ang pinto and then let's get busy. Ngunit tulad ng kahit ano, na isang punla, magsisimula ng maliit, ngunit didiligan mo ito araw-araw. Ang tanong, nakahanda ka bang gawin ito araw-araw? Ano ang dapat mong gawin araw-araw upang maabot ang iyong pangarap? Nakadama ka ng sakit. Kasi habang tinitingnan mo ang mga anak mo, hindi mo sila mapag-aral. Ang sakit-sakit sa loob mo. Pero kinabukasan, naghihimas ka lang na naman ng manok. Yesterday, nag-traffic dito. May bago yatang bukas sa sabungan dyan, ano? O matagal na yon, ngayon ko lang napansin. Si Henry po, kaibigan ko, electronics and communications engineer, nagsara ang kanyang kumpanya. Sama-sama ng loob niya, sumusunod pa naman kay Lord. Sobrang sakit ng kalooban niya. But he used that pain to pursue other blessings. He was willing to do something he's never done before. Tanungin niyo ako ano? Nagtinda po si Henry ng bra at panty. Hindi po ako nagbibiro. Pero alam niyo, isa na siya sa pinakamalaking exporter ng bra at panty. At ang laki-laki ng kanyang kita. Kung nasasaktan ang loob mo kasi palagi kang tambay, wala kang ginagawa sa bahay, nakikita mo yung mga kaibigan mo gumagraduate na sila, gamitin mo ang sakit ng kalooban mo na ito bilang pintuan at buksan ng pintuan. Aba, mag-enroll ka
Tama si Ivy, maghanap ka ng scholarship, may tutulong sa'yo. Kung gusto mo, may paraan. Sabi ni Ivy, di ba, kung ayaw, maraming dahilan. Sinabi ko po ito sa mga kaibigan natin sa evacuation centers. Marami po sa mga kaibigan natin sa evacuation centers, tanggap na nila na kada buhos ng ulan, lilipat sila ng evacuation center sa masikip at malamok na lugar. Ang sabi ko sa kanila, huwag mong tanggapin. Yung sakit na yan, gawin mong pintuan. At tanungin mo sa sarili mo, pag umulan next year, gusto ko ba na bumalik ako dito? Hindi yan kaloob ng Diyos sa'yo. Ang kaloob ng Diyos sa'yo ay palayain ka. Ano ang handa kang gawin na hindi mo pa ginagawa dati? And then you're willing to water that every day. Nais mo bang magtagumpay sa negosyo? Okay naman ang negosyo mo, but you want to bring it to the next level. Pag gumising ka na mas maaga, pagsilbihan mo ang mga customer mo araw-araw. Mas maging honest ka, wag mo silang lolokohin. Bumili ng CD sa'yo, binigay mong CD, walang butas sa gitna. Paano ang gagawin niya doon? Distributor ka ng Arinola, pero yung hawakan nasa loob. Di ba? Nanloloko ka. You want to do something more honest this time, kakaiba. Nais mo ba na matatag na pagmamahalan at samahan sa iyong pamilya? Palagi nating sinasabi yan, yakapin ang asawa, anak, araw-araw. Nais mo bang maging malaya ka sa sakit? Wala ka nang nararamdaman masyadong alta presyon. At kung ano-ano pa. Abi, Brother John, sinusunod ko naman ang talk mo. In fact, sa ngayon, kung kumain ako ng taba, yung baboy, 2 okasyon na lang sa loob ng 1 taon. 2 klase ng araw. Uy, sabi ko, mabuti. Ano yung mga klaseng araw na yan? Number 1, pag Pasko. Pangalawa, kapag hindi Pasko. Ay, sabi ko, parang. You can only change your life by changing what you do every day. Alam niyo ba yun? Magbabago lang ang buhay mo kapag binabago mo ang ginagawa mo araw-araw. Naku, tatapusin ko na ang usapan natin. Darating ang sakit at pagsubok sa buhay, ang pasakit at alam mo, ang kaloob ng Diyos gawin natin itong pintuan at paanyaya tungo sa susunod na antas ng pagpapala. Are you ready for this? When these things happen to your life, the Word of God rings again to you. Take away the stone. Buksan ang pintuan patungo sa factory ng pagpapala at dito gagawa ng himala ang Diyos sa iyong buhay. Minsan hindi iigi ang buhay. Kasi ang buhay, patuloy kang babatuhin minsan ng mapait at maasim. Galing sa ibang direksyon. Babatuhin ka. At maraming magbabato sa iyo. Ang buhay, babatuhin ka ng kalamansi. Pero, wala kang magagawa dyan. Kahit sabihin mo na huwag niyo akong batuhin, may babato sa'yo. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng kanyang anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron kang factory, binigyan ka ng kalamansi. Di gumawa ka ng kalamansi juice. Oh. Inggit kayo, no? Minsan hindi lang kalamansi, babatuhin ka ng buhay. Kamatis. Babatuhin ka ng kamatis.
hindi mo mapipigilan niya. Kahit sabihin mo, huwag na akong batuin, babatuin ka ng buhay. Terrible things happen in life. Pain happens. Whether you're in God or you're not in God, pain happens. Something hits you. Ngunit binigyan tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pag binatukan ng kamatis ng buhay, go to the factory. And let the miracle of God work the factory out. Binato ka ng kamatis, may kapangyarihan kang gumawa ng tomato sauce. At kapag nakagawa ka na ng tomato sauce, maglaga ka ng pasta. At meron ka ng spaghetti. Okay. Woo! Yeah. At garlic bread. At sa tulong ng Diyos, ang factory ng tawag ay ikaw. Sa kapangyarihan niya, pag binuksan mo ang pintuan, gagawa ng himala na nagmumula sa Kanya. We can all stand up. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Can you put your hand over your chest, please? And repeat this prayer after me. Panginoon, ang sakit at pagsubok na nararanasan ko ngayon, ito ay isang pintuan tungo sa ibayong pagpapala. Hindi mo gagawin ang gawaing para sa akin. Ngunit kung ito ay aking gagawin, gagawin mo ang hindi ko kayang gawin. Turuan mo akong buksan ang pintuan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na gawin ang hindi ko nagagawa dati. At kahit maliit na pagdidilig, magawa ko ito araw-araw. Maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo. Ang pangalan niya ay Jesus. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang buhay mo. Tinatanggap kita sa aking puso. At ang pasakit at pagsubok na aking nararanasan ngayon ay gagawin kong pintuan patungo sa susunod na antas ng pagpapala at himala na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Let me pray for your novena to God's love. Sorry. Lord, we pray for this novena to God's love. Nakasaad po dito ang mga pangarap at alam namin na ang katuparan nito ay magmumula sa factory ng aming buhay. Panginoon, nakakaranas kami ng pagsubok at mga pasakit sa buhay, ngunit sila ay pintuan patungo sa kaganapan ng mga pangarap na nakasulat dito. Maraming salamat po sapagkat sa iyo magmumula ang katuparan ng mga ito. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have we been blessed? Yes. Palakpakan po natin sa Lord.